mga dahilan kung bakit hindi ka pa rin makawala o gumaling sa anxiety disorder mo. Bali sa aking experience, ganito po kasi ang pagkulang ka talaga sa kaalaman, kulang ka sa o di kaya hindi mo sinusunod yung mga payo ng mga gumaling na, yung mga nakalagpas po sa karamdaman na yan, ganun po talaga ang mangyayari sa inyo. Hindi po kayo gagaling hanggat ang mga tinuturo nila or ako, pag hindi nyo po sinunod, yun po ang mangyayari sa inyo, hindi kayo gagaling dyan. Pabalik-balik lang yan, paulit-ulit, ganun po. Isa din po yun yung mga hindi pa rin kayo umiiwas sa pagkain na bawal, ginagawa nyo pa rin ang gusto nyo na nakakasama sa katawan nyo, kagaya ng bisyo, sigarilyo, inom. Kasi ang ina-advise ko po dyan, dapat iwas-iwasan nyo po muna hanggang may anxiety pa po kayo. At saka yung mga pagkain ng bawal na mga mamantika, matataba, maalat, maasim, pwede nyo naman po muna iwasan. Bawi na lang po kayo pag gumaling na po. At saka yung pagpupuyat, di ba? Isa rin yan. Kapag-patrigger din po yan ng isip nyo. Yung nagpapagutom. Kasi once na nagugutuman po kayo, nandyan magpaparamdam ulit yung hilo, yung masakit ang ulo, masakit ang batok. Kasi nga po, pag puyat kasi kayo, parang dyan natitrigger yung isip natin. Kasi ako dati po, ramdam na ramdam ko yan kasi nangyari po sa akin, di ba? Ganun po yun. Pero sa awa ng Diyos, nalagpasan ko na ngayon. Ang sa akin lang naman, dapat kasi, ang lahat ng mga ginagawa nyo na nakapagpatrigger sa isip nyo, iwasan nyo po yan. Kagaya sa pagkain na yan, di ba? Sa mga ginagawa nyo na, nag-iisip kayo ng sobra pag may konting nararamdaman. Kasi normal naman po na mayroon mararamdaman sa katawan na nagre-react po sa isip niyo. Na pwede rin naman na iniisip nyo kung anong iniisip, nagre-react po sa katawan ninyo. Kaya yon ang nakakatakot, nakakapagbigay ng takot sa inyo. Kaya natitrigger ang isip. Kaya hindi nagagaling. Kaya iwasan nyo muna yung mga pagkain ng mga bawal. Lahat-lahat po na nabanggit ko. Saka yung pag-search nyo ng mga sakit-sakit. Kasi nakakapagpatrigger din po yan ang isip ninyo. Iwasan nyo rin po yan. Para malagpasan nyo na, para gumaling na po kayo. Kasi pag may mga nababasa kayo, may nakikita, nandiyan na naman papasok yung takot sa inyo. Yung pag-aalala. Pag natakot kasi, magbigay ng reaksyon sa katawan mo, matatakot ka, mag-iisip ka na ngayon, diba? Ganon. Kaya paulit-ulit lang yan, hindi yan mawawala sa inyo. Pero kung ang tinuturo ko nga sa mga ibang videos ko, kasi kung gusto nyo talagang gumaling, manood kayo ng mga videos ko na mas nauna. Maganda po yun. Kaya marami kayong matutunan doon. Marami kayong kaalaman na makukuha, malalaman, at ma-i-apply po ninyo sa sarili ninyo, sa isip ninyo, ganun. At saka yung pagpapagod po ng sobra, medyo nakakasama rin po yan sa inyo. Nakakapagpa-trigger din po sa isip ninyo. Kasi sobrang pagod. Pero ako, na-experience ko sa akin dati. Pag nag-basketball naman ako na sobrang pagod, nung una pa lang po, bali, nakakaramdam pa rin ako ng hilo nun eh. Nakakaramdam pa rin ako ng hirap sa paghinga. Siyempre, nagbabasketball ako, tinutuloy-tuloy ko yung paglaro. Nakakaramdam pa ako nun dati, pero sa ngayon wala na. Hindi ko na naramdaman kahit ilang laro pa. Kasi ito kagaya-kaya kay Sir Jim Nalds, kay Sir Kun, nakalaro ko na yan sila. Bali, minsan nakakalimang laro kami. Ako walang labas-labas, pero sila lumalabas. Kasi yung sa kanila kasi hindi pa totally talaga 100% na gumaling. Kaya may mga nahihingal pa rin sila. Nakikita ko naman sa nila. Pero ako wala akong labas-labas sa court. Tuloy-tuloy pa yung laro ko kahit limang pa yan. Kayang-kaya ko. Hindi ako hinihingal. Siyempre yung hingal na nararamdaman ko dahil lang sa sobrang pagod ko. Dahil sa 3 laro ba naman, sa 5 laro, ganun 4, di ako makakalabas. Kaya ganun po nangyayari. At saka iwasan mo yung mga yung mag-isip kayo ng sobra-sobra. Yun po, iwasan nyo yun para gumaling na rin po kayo. Yan kasi number 1. Minsan naman talaga may problema, hindi naman talaga natin maiwasan. Kaya sa family, diba? Nag-iisip po tayo ng sobra-sobra pag may mga problema na ganun. Financial, number 1. Kaya yung isip natin, medyo natitrigger. Iwasan nyo po lahat yan, yung mga sinasabi ko, para gumaling po. Para hindi po pa ulit-ulit. Para makawala po kayo dyan at gumaling sa mga nararamdaman ninyo. Huwag kayong mag-alala. Gagaling kayo at gagaling. Maniwala kayo sa akin. Kasi pag nanonood kayo ng mga videos ng mga ganito, isa-isip nyo po at isa puso ninyo. Kasi dito mo kasi matanto talaga na kung paano ako gumaling, kung paano ako nalagpasan. Dahil nga, yung sinasabi ko at mga tinuturo ko sa mga dating video, yun po yung mga ginagawa ko. Kaya ako gumaling. Kaya God bless po everyone. Salamat po. At pakishare po ang video na ito para mas marami po tayong matulungan. God bless po sa inyo.